Good morning! First flight of the day natin mga kasimangista. Ito nga, bumalik na nga po tayo sa trabaho at preparing po tayo to fly for our first flight. Talaga maghahanap tayo ng isda para tayo may maariyahan, guys. Ayan po ang trabaho na yung kasimangista. Inuulit ko. Thank you Lord again dahil napakaganda ng panahon. Kita nyo naman napakaliwanag ng ating papawirin at kalmado ang ating dagat. Habang tumatakbo ang ating vessel, guys, ay tayo ay tumay-take off at lumalanding sa barko, guys. Ayan. At dito nga po sa Pacific Ocean ay kailangan natin ng helicopter dahil sa lawak po ng karagatan dito na pangisdaan ay mahirap maghanap kung sa ganitong kalawak na nag-iisa lamang kayo o wala kayong makuha ng informasyon or wala kayong ibang prospect. So, yun po ang gamit ng ating helicopter, ang maghanap ng isda dito sa Pacific Ocean. At yan nga po ang trabaho ko dito for about almost 16 years na po ako naghahanap ng isda dito sa Pacific Ocean. Tumikop na po tayo, guys, at yan. Start to search na tayo at busy na kami dyan dalawa. At sa ganyang panahon, guys, mataas ang ceiling. So malawak ang ating makikitang lugar kung tayo ay tataas at malawak ang range niya, guys. So start ng aking spotter na si Victor Belonio from Zamboanga. Yan, shoutout sa mga taga Zamboanga dyan, guys. So yan po ang trabaho ng spotter na kasama ko. Nagtiteleskopyo siya. Kung may nakitang namumuti, nangingitim, alon-alon, ibon-ibon, may mga barko na kaarya at iba pang mga senyales na mayroong isda sa lugar na aming nililiparan, guys. So, yeah, sa paghahanap ng isda, guys, dapat lagi tayo may contact sa ating barko, anong location nila, anong speed nila, anong direction nila, para sa ganon hindi tayo mapalayo kung sakaling may gusto nilang ipatumbok sa atin o puntahang area. Usually, guys, ang hinahanap namin yung ibon. Ang ibon nga, ulit-ulit ako dyan. Ang ibon, maraming ibon, grupo ng ibon or pulutong ng ibon na nakikita sa radar ang sa namin tinatarget dahil usually nandoon po ang isda sa mga ibon na yon. Kasi bakit? Nandoon po ang mga daily